Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago. Nitong mga nakaraang taon, ang aking paglalakbay ay naging mahirap dahil sa mga pagsubok sa aking kalusugan na sumubok sa aking lakas at espiritu. Pinili kong ibahagi ang aking kwento sa inyo, umaasa na magbibigay ito ng pag-unawa at inspirasyon. Ito ay isang patunay sa kakayahan ng tao na magtiis. Samahan ninyo ako habang ibinabahagi ko ang aking paglalakbay sa kalusugan habang nilalabanan ang maraming autoimmune diseases. Simulan natin ang paglalakbay na ito ng magkakasama, ng may katapatan, tapang at pag-asa. Ang Pebrero 2024 ay nagpakita ng malinaw na larawan ng aking kalusugan. Ang babaeng dating aktibo sa trabaho ay hindi na makapagtrabaho. Bumagsak ang aking timbang sa nakakabahalang 37 kilo. Ang dating walang hanggang enerhiya ay napalitan ng patuloy na pagkapagod. Ito ay isang karanasan na nagpakumbaba sa akin, na nagtulak sa akin na muling suriin ang aking mga prioridad. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mayroon pa ring kaunting pag-asa. Sa tamang pangangalagang medical at suporta, malalampasan ko ang kabanatang ito at lalabas na mas malakas. Ang aking mga dedikadong doktor ang naging gabay ko. Sa bawat hakbang ng aking paggaling, sila ang nagbigay ng direksyon at suporta. Hindi biro ang mga pinagdaanan ko, ngunit sa tulong nila nagkaroon ako ng malinaw na plano. Nagtakda sila ng mga kondisyon na kailangang matugunan bago ako makabalik sa trabaho. Ang mga ito ay hindi lamang para sa aking physical na kalusugan, kundi pati na rin sa aking emotional at mental na kalagayan. Kailangang maging stable ang bilang ng aking white blood cells sa mahigit 5.5 sa loob ng 4 na linggo. Ang white blood cells ay mahalaga sa paglaban sa mga impeksyon, kaya't ito ang unang hakbang sa aking paggaling. Ito ay magpapakita ng kakayahan ng aking katawan na labanan ang mga impeksyon. Kapag ang aking immune system ay malakas, mas madali akong makakabalik sa normal na pamumuhay. Kailangan ding umabot ng at least 9.5 ang aking hemoglobin levels. Ang hemoglobin ay responsable sa pagdadala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sisiguraduhin nito na ang aking red blood cells ay makapagdala ng oxygen ng maayos. Ang tamang antas ng hemoglobin ay mahalaga upang maiwasan ang pagkapagod at panghihina. At panghuli, kailangan maging stable ang timbang ko sa 90 pounds. Ang tamang timbang ay isang indikasyon na ang aking katawan ay nasa tamang kondisyon. Ang mga kondisyong ito ay nagbigay sa akin ng konkretong layunin. Bawat isa sa mga ito ay isang hakbang patungo sa aking ganap na paggaling. Kinakatawan nito ang pagbabalik sa normal at pagkakataong may balik ang aking buhay. Ang bawat tagumpay ay isang paalala na kaya kong malampasan ang mga pagsubok. Ito ay isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ako sa aking layunin na muling maging malusog at masigla. Ang aking mga problema sa kalusugan ay nasa isang masalimuot na lambat ng mga autoimmune diseases. Ang mga kondisyong ito ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na sakit, kundi pati na rin ng emosyonal na pagdurusa. Ang bawat araw ay isang hamon, at ang bawat diagnosis ay nagdadala ng bagong serye ng mga pagsubok. Ang autoimmune thyroiditis ay nakakasagabal sa produksyon ng thyroid hormone na nagdudulot ng pagkapagod at pagbabago ng mood. Ang thyroid ay isang mahalagang glandula na nagkokontrol sa metabolismo at kapag ito ay naapektuhan, maraming aspeto ng kalusugan ang naapektuhan din. Ang simpleng gawain nagiging mahirap at ang enerhiya ay mabilis na naubos. Ang chronic spontaneous urticaria ay nagdulot ng paulit-ulit na pangangati at matinding kati. Ang mga pantal na ito ay biglaang lumalabas at nawawala, na nagdudulot ng labis na discomfort. Ang pangangati ay maaring magtagal ng ilang oras o araw, at walang katiyakan kung kailan ito muling lilitaw. Ang EGPA, isang bihirang uri ng vasculitis, ay nagbabanta sa aking mga daluyan ng dugo. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng pamamaga ng mga blood vessels na maaring magresulta sa pinsala sa iba't ibang organo. Ang mga sintomas ay maaring mag-iba-iba, mula sa simpleng pagpagod hanggang sa seryosong komplikasyon. Ang systemic sclerosis ay nagiging sanhi ng pagtigas ng balat at connective tissues. Ang kondisyong ito ay hindi lamang limitado sa balat, kundi pati na rin sa mga internal organs. Ang paghinga, pagtunaw ng pagkain, at iba pang mga punahing function ng katawan ay maaring maapektuhan. Ang lupus ay nagdudulot ng pamamaga at pananakit sa iba't ibang bahagi ng aking katawan.
Ang autoimmune disease na ito ay maaring umatak sa mga kasukasuan, balat, bato, utak, at iba pang mga organo. Ang mga flare-ups ay hindi inaasahan, at ang mga sintomas ay maaring mag-iba-iba sa bawat tao. Ang rheumatoid arthritis ay umaatake sa mga kasukasuan na nagdudulot ng paninigas at pananakit. Ang chronic inflammatory disorder na ito ay maaring magresulta sa pagkasira ng mga joints at pagkawala ng function. Ang simpleng paggalaw ay nagiging mahirap at ang sakit ay maaring maging matindi. Kamakailan lamang, na-diagnose ako na may fibromyalgia na nagdaragdag sa komplikasyon ng aking mga problema sa kalusugan. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng malawakang sakit sa buong katawan, kasama ang pagkapagod, problema sa pagtulog, at cognitive difficulties. Ang bawat araw ay isang pakikibaka, ngunit patuloy akong lumalaban. Paglalakbay sa labirinto, mga posibleng karagdagang sakit. Ang bawat hakbang sa paglalakbay na ito ay nagdadala ng bagong hamon at pag-asa. Ang mga kamakailang sintomas ay nagmumungkahi ng posibilidad ng karagdagang mga autoimmune diseases. Ang mga sintomas na ito ay maaring magpahiwatig ng mas malalim na issue na nangangailangan ng masusing pagsusuri at pag-unawa. Ang polymyositis na nagdudulot ng panghihina ng kalamnan ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa aking kakayahang kumilos sa hinaharap. Ang panghihina ng kalamnan ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa pang-araw-araw na gawain at kalidad ng buhay. Ang posibleng diagnosis na ito ay mangangailangan ng karagdagang pagsaayos sa aking plano sa paggamot. Ang bawat bagong impormasyon ay mahalaga sa pagbuo ng isang epektibong plano sa paggamot na angkop sa aking mga pangangailangan. Ang mixed connective tissue disease ay may mga katangiang katulad ng ibang connective tissue diseases. Ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at pag-unawa sa mga sintomas at epekto nito. Ang mga posibleng diagnosis na ito ay nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga autoimmune diseases. Ang bawat isa ay maaring magdulot ng iba't ibang sintomas, ngunit may mga pagkakatulad na nag-ugnay sa kanila. Binibigyang diin nito ang pangangailangan para sa patuloy na medikal na pagsusuri at isang komprehensibong diskarte sa aking pangangalaga. Ang patuloy na pagsusuri at pag-aalaga ay mahalaga upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng aking kalusugan ay natutugunan at nabibigyan ng tamang atensyon. Ang pakikibaka para sa lunas, allergy sa gamot at pamamahala sa sakit. Ang pamamahala sa talamak na sakit ay nagpapakita ng mga kakaibang hamon. Ang aking sensitivity sa iba't ibang gamot ay naglilimita sa aking mga opsyon para sa pamamahala ng sakit. Nagkaroon ako ng allergy sa NSAIDs, steroids, at mga karaniwang pain reliever. Ang matinding reaksyon sa immunoglobulin therapy ay lalong nagpapahirap sa aking paggamot. Ang paghahanap ng epektibong lunas sa sakit ay isang patuloy na paghahanap. Ito ay isang patunay sa katatagan ng espiritu ng tao na umangkop at magtiis. Paghahanap ng lakas, katatagan at katatawanan sa harap ng pagsubok. Sa kabila ng bigat ng aking mga problema sa kalusugan, hindi ko hahayaan na ang paghihirap ang maglarawan sa akin. Lagi akong naniniwala sa kapangyarihan ng katatagan. Ang katatawanan ng aking naging kasama, isang tanglaw ng liwanag sa madilim na panahon. Ang pagtawa ang pinakamabisang gamot, isang paraan upang makahanap ng saya sa gitna ng mga hamon. Ang aking matibay na espiritu, na pinapatnubayan ng pagmamahal at pananampalataya ang aking naging sandigan. Ito ang nagbibigay daan sa akin na harapin ang bawat araw ng may pag-asa at determinasyon. Isang tanglaw ng pag-asa, suporta at pagtingin sa hinaharap. Pinagpala ako ng isang hindi kapani-paniwalang sistema ng suporta. Ang aking pamilya ang aking naging palaging pinagkukunan ng ginhawa at lakas. Ang aking mga kaibigan ay nagsama-sama para sa akin, nag-aalok ng pampatibay loob at tawanan. Ang kanilang presensya ay isang patunay sa kapangyarihan ng koneksyon ng tao. Maaring hindi tiyak ang daan sa hinaharap, ngunit hinaharap ko ito ng may pasasalamat at pag-asa. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, puno ng katatagan at determinasyon.